Ang Biag ni Lamang, isang epiko ng mga Ilocano, written by Pedro Bucanig. Noong unang panahon sa lambak ng Nalbuan sa baybayin ng ilog na Gilian sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, umalis si Don Juan upang parusahan ang mga Igorot. Ngunit hindi na nakabalik si Don Juan. At ang naging balita, siya ay pinugutan na ng ulo ng mga Igorot. Samantala, isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang. Isang sanggol? Nakapagsalita agad? Naku, napakalaking himala. Isang araw, nagtanong si Lamang sa kanyang ina. Ipinagtapat ni Namongan ng kanyang ina ang tunay na nangyari sa kanyang ama. Ngunit hindi na nakabalik. Nang malaman ni Lamang ang masaklap na nangyari sa kanyang ama, ay sumumpa itong ipaghihiganti. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina, ay nagpumilit din si Lamang. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog at napanaginipan niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayawan at nalilibutan ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagalit si Lamang sa kanyang napapanaginipan. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang buong ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot, ngunit pinauwi siya ng mga Igorot. Sumigaw ng ubod ng lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami, kaya't pinaulanan si Lamang ng kanilang mga pana. Ngunit hindi man lamang natamaan si Lamang, at nang maubusan ng sipat ang mga Igorot ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang pinalakas ng ulo ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Sinadya niyang hindi patayin na isa na kalaban upang ipaalam na marami kung gaano siya kalakas at kung sino si Lamang. Umuwi si Lamang at naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggagaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog Amburayan at nagsiahon ang mga igit at limasang sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalununian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. At patungo sa Kalununian ay nakasalubong ni Lamang ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang at nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang at muling tumayo ang bahay at napansin si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin na nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng banhig o bigay kaya ng kapantay ng kayamanan ni Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 balkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Lamang at si Ines ay ikinasal ng maranya at sa maringal na simbahan. At pagkatapos ng kasalan bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalununian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang.
Nararamdaman ni Lamang na may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng pating na birkahan. Kaya ipinagpili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisip na sa dagat. Sa kasamaang palad, nakain siya ng pating na birkahan. Mahal naming inis ka no yan. Sila ang sawa mo nakain ng pating berkahan. Sinunod ni Ines ang pili ni Lamang. Pinasisid niya ang mga buto ni Lamang, inipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at aso. Tumilawak ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. At namuhay sila ng mapayapa sa mahabang panahon.